Dito sa video na ito, sasagutin natin kung magkano lahat-lahat na magagastos para dito sa isang setup na ito na hybrid off-grid solar power system. At itatackle din natin kung ilang oras at kung anong mga appliances ang pwedeng mapaandar. Magandang gabi mga ka-solar. Itong nakaraang araw ay nai-upload na natin yung video tungkol sa parameter settings nito, kasama na yung connection at saka yung load testing dahil yun ang pinakamahalaga. At nakita nga natin dito na i-load natin ang isang 1.5 kilowatts na circular saw. So ibig sabihin inductive load yun or motorized load at medyo mabigat-bigat din. At kasama din doon ay isang inductive load din naman na electric cooker. So mataas talaga yung consumption niyan. Kaya yun ay may rated power na 2,000 or 2 kilowatts. Okay. Doon sa mga nagtatanong kung magkano ba ang gagastusin para dito sa isang setup na ito. By the way mga ka-solar, itong setup na ito ay isang hybrid off-grid system. Okay, pinaliwanag ko doon sa naunang video na iba ang hybrid off-grid sa hybrid on-grid. So dito sa, ulitin ko lang dun sa hybrid off-grid, magkasama na yung solar charge controller at saka yung inverter. So magkasama na yung dito sa loob. Okay. So dito sa video na ito, sasagutin natin kung magkano lahat-lahat na magagastos para dito sa isang setup na ito na hybrid off-grid solar power system. At saka itatackle din natin kung ilang oras at kung anong mga appliances ang pwedeng mapaandar. Yun ay yung tagal ng battery na magagamit mo sa gabi. Ibig sabihin yan, kung sa araw ay nag-charge na yung battery gamit ang solar panels, and during the time na nag-charge ang battery, meron kang harvest, and yung harvest na yon ay kino-convert na ng ating inverter. During daytime, pwedeng magamit na yon para mapaandar yung mga appliances na babanggitin natin mamaya. At sa gabi, ilang oras yung itinatagal. Sasabihin ko na rin kung magkano ang presyo ng bawat isa at kasama na rin dyan yung installation cost or yung labor. Ngayon, doon sa delivery charge, syempre, hindi ko mababanggit dahil magkakaiba ang lugar ng mga nag-i-inquire. At syempre sa layo na yan, merong different rates dyan. So, ang mababanggit to ay kung magkano ang presyo ng materials or yung cost of materials, yung installation. Babanggitin ko rin yung warranty. Babanggitin ko rin yung pwedeng itagal or lifespan ng ating mga gamit dito. So, tatandaan nyo mga ka-solar ha, ang ating hybrid solar power system ay modular. Modular in nature. Pag sinabi nating modular, interconnected yan. Ibig sabihin yan, pag wala ang isa, hindi magpa-function ang ibang bahagi ng yung module natin. Kaya module ang sistema natin na binabanggit dito. Okay. So, unahin na natin doon sa presyo. So, ang tanong ng ating isang subscriber, magkano ba ang total na setup para dito sa hybrid off-grid solar power system? Okay. So, as a minimum pinag-uusapan natin minimum amount na gagastusin para dito sa system na ito ay tumataginting na 185,000. Mura na, naka-hybrid ka pa. Okay. So ito ay 42,000 at ito ay 28,000. Okay? Kasama na yung solar charge controller dito sa loob. At yung limang solar panels ay nagkakahalaga ng 50,000. So, kung ito, 42, 28, meron na tayong 70,000. Plus yung solar panels, na 50, meron na tayong 120,000. At yung mga gamit natin dito, yung mga accessories, solar railings, ayan, yung end clamp, mid clamp, yung splice kit, at grounding, kasama na yung mga wirings natin, yung mga safety devices, circuit breaker, inline fuses na 2, at ito, meron tayong kasamang automatic transfer switch. Yan, umaabot yan ng 20,000. At merong labor cost na 45,000. So, lahat-lahat
ay umaabot ng 185,000. So ulitin natin, summarize natin ano. So 42,000 para sa battery, 28,000 para sa hybrid inverter natin na toroidal hybrid inverter, at 50,000 na solar panel. Doon sa ating mga accessories sa solar kits, 20,000, at installation fee na 45,000. So lahat umaabot ng 185,000. Okay? So ayun, sabi ko na yung presyo. Ayan, dun sa delivery charges, siyempre additional na lang yan. Depende yan sa layo ninyo kung saan ipapadala. Pero kung sakali naman na kayo ay magdi-DIY at yung materials lang ang bibilin nyo, pwede ninyong mabili yan sa halagang 140,000. Okay? Doon sa 185,000, okay, meron kang LiPo4 na 24 volts, okay? At kung makikita ninyo dyan, yung 250, yan yung capacity ng ating battery. Pag sinabing 250, ibig sabihin yan, mga ka-solar, ay 250 ampere hours, okay? So, ano ba ang voltage system nito? Ayan, makikita rin dyan, LP24. Yung 24, sinisignify niyan, mga ka-solar, yung voltahe ng battery. So, 24 volts yan. Okay? So, LP24 250. At kung kukunin natin, ang kilowatt hour kasi, mga ka-solar, iyan yung tagal ng paggamit mo sa iyong battery. Dahil itong ating hybrid off-grid solar inverter ay hindi gagana pag walang battery. Hindi ito pwedeng diretso na harvest ng panel para mapaandar ito. Hindi ganon. Kasi merong solar charge controller sa loob ito, yung built-in solar charge controller na MPPT, para i-charge yung battery. Okay? Pag charge na yung battery, kukuha naman ng power ang ating inverter mula dito sa battery. So, 24 volts yun. At yung tagal ng paggamit, bago maubos ang charge ng battery, or bago umabot dun sa low voltage disconnect na tinatawag, dahil ang LiPo4 natin, 80% lang ang usable natin. Usable percentage. So, kung ang kilowatt hour nito ay 6,400, 80% ang gagamitin natin, tumataginting na 5,120 watt hours lang ang pwede nating gamitin. Pero, kung halimbawa, gagamitin natin yon sa isang 1 horsepower, hindi man inverter type na aircon, basta ang sukatan natin ay 746 watts, itatagal ng 6 hours at saka 48 minutes para doon sa 1 horsepower na air condition. Almost 7 hours. 6 hours and 48 minutes. So, sa aircon yon, kung aircon lang. At yun nga, sabi ko kanina, kung nadagdagan natin ng ilaw, electric fan at umabot ng 1,000 watts, ay pwedeng tumagal sa gabi ang charge ng battery ng abot sa mahigit na 5 oras. Pero hindi lalampas naman sa 6 na oras. Okay? So ngayon, base doon sa ating video, kung tuloy-tuloy yung gamit nung niload ko na circular saw at saka yung pagluluto natin, atagal ng mahigit 2 oras din yon. Kung yun lang ang pinaka-load mo, wala ka ng ibang ilalagay. So, kayang-kaya ng ating inverter yan. So, kung halimbawa naman mga ka-solar at mga TV lang ang paandarin mo at yung ref at saka electric fan, at kung wala ka namang aircon, saksakan para sa wifi mo at para doon sa mga chargers mo, mahigit pa sa 10 oras ang itatagal nito. So kung ang total load mo lang is 500 watts, okay, doon sa 5,120 na based on 80% na LiPo4, aabot ng 10 hours ang gamit mo. So, walang aircon doon, walang ibang mabibigat na load. Okay? Pero take note, huwag gagamit ng water heater dito kasi sobrang taas nun. Kaya ako sinasabi yan, at nililimit ko yung mga dapat na paandarin dahil hindi lahat ng mga appliances sa bahay, kagaya ng mga masyadong matataas na motorized load, yung mga water pump na halimbawa umaabot na ng mga 7 kilowatts, masyado nang mataas yun. So, hindi nakakayanin ito. So, meron ding limitation nito mga ka-solar, base doon sa kanyang peak power. So, ang peak power nito, 3 times lang. So, 3 kilowatts ito times 3, so 9
kilowatts lang ang peak power. Pag-usapan natin ang warranty. Mga ka-solar, ang warranty nito, itong Life 4 na ito, or lithium iron phosphate, okay, nasabi ko na kung ano yung capacity niyan, ay 2 taon ang warranty niyan. At ito ay ganun din, 2 taon din, pero may exception dito mga ka-solar, ano? Pagka merong burn or yung sunog doon sa mga MOSFETs dahil nga sa incorrect connection or yung improper handling, mali ang paggamit, ay charge na yun doon sa client. Pero pagdating sa panel, mga ka-solar, napakatagal niyan. 15 years ang tinatagal na warranty niyan. So, may linear warranty tayo na tinatawag. Okay, papaliwanag ko lang ng konti ang linear warranty. Pag sinabi nating linear warranty, yan, di ba, tumatagal ang paggamit mo. Halos makukuha mo pa yung enough percentage ng harvest, 100%, ano. Pero habang tumatagal, bumababa yan. During the standard test condition. So, ibig sabihin, magandang ang sikat ng araw. So, kung magandang sikat ng araw, dapat makuha niya yung harvest. Pero kung mababa na ron, doon papasok ngayon yung linear warranty. So, ang linear warranty, mga ka-solar, ay merong sinet ang ating manufacturers na data kung saan dapat yun ang magiging harvest niyan during the period of time. Dun sa certain period of time na yon, dapat ganun ang magiging harvest niyan based on the standard test condition. Okay? Pag mababa ron, pwede nating papalitan yan. Okay? So, yun yung tinatawag na linear warranty para sa solar panel. Marami kasing nagtatanong, ano, gaano ba talaga katagal yung mga gamit na yan? Halimbawa, itong battery, ano ba ang useful life niyan? Gaano ba katagal yan? Ano bang cycle life? So, pag sinabi natin, mga ka-solar, na cycle life, okay, ang cycle life, iyan yung charge and discharge ng battery natin. So, kung nag-charge siya, nag-discharge, isang ano na yon, ibig sabihin ay isang cycle life na yon, na halimbawa, ang LVD settings natin, yung LVD, low voltage disconnect na yun, ano? Or yung pinakamalalim na hugot ng amperahe sa battery para umabot siya doon sa disconnect, ano? Kasi pagka inabot na yung LVD, magka-cut off na yan, then mamamatay na yung inverter. So, yun na yung susukat doon sa runtime mo at yun na yung susukat doon sa depth of discharge na tinatawag. Okay? So, yung depth of discharge, 80% lang yun. May matitirang 20% para kinabukasan uli ay mag-charge. Okay? So, balik tayo doon. Dun sa cycle life. Ang pagbilang ng cycle life, mga ka-solar, ay hindi nakabase sa bawat araw, ano? Dahil nga sa isang taon natin, mayroong 365 days. Hindi po ganun, mga ka-solar. Ang basehan dyan ay yung charge and discharge cycle. So, kung sa isang araw, halimbawa, hindi ka naman gumamit dahil nagbakasyon kayo sa Boracay, walang ginamit, pinatay mo yung setup, no? So, walang bilang yon. So, ngayon, kung i-assume naman natin, ano, na kada araw, nag-charge and discharge ka, so, kung 4,000 ang cycle life nito, mga ka-solar, i-divide natin sa 365. O kung 365, aabot ng 10 years at aabot pa ng 11 years. Kung 4,000 ang, kaganito, 4,000 ang cycle life nito. So, ang cycle life, yun talaga yung haba ng buhay niya. Yun yung tagal. So, yun, sa battery, pwedeng tumagal ng 10 taon. 10 years yun. Okay. At ito naman, mga ka-solar, so ito ay pwedeng tumagal ng mahigit pa sa 5 years. No? So, since electronics ito, may possibility na mas maiksi ang buhay dito sa ating inverter. Okay. So, meron tayong iba't ibang life ng ating modular system, ano? Sa panel, pwedeng umabot ng 25 years. Ito, pwedeng umabot ng 10 years. Ito, pwedeng umabot ng 5 years. So, variable, magkakaiba ang useful life niyan or yung lifespan. Okay, mga ka-solar. So, assuming
na ang return of investment natin, makumpleto mo, mabawi mo yung ginastos na yun, no, 185 within 3 years, no? Within 3 years only na tuloy-tuloy. The rest of the period, beyond 3 years, mga ka-solar, ay libre na ang kuryente mo. So, doon sa una, maaring gumastos ka ng malaki. Pero pagdating ng panahon na tumatagal ng tumatagal at nababawi mo unti-unti yung ginagastos mo sa pamamagitan ng savings na nakukuha mo rito, aba, baka pagdating ng panahon, sisipol-sipol ka at sasabihin mo kay Meralco, sige, tumaas ka lang ng presyo at ako ay naka-solar. Okay, so yun ay exaggerations lang, ano? Pero ibig sabihin yan, mga ka-solar, ay maganda na mayroon kang solar power setup dahil ito ay siyempre isa sa mga alternative sources of energy na continuous. Kahit may konting kulimlim, nakaka-harvest yan. Summarize lang natin. Una, i-discuss ko kung ano ang mga capacity or yung rate ng ating mga ginagamit. Ano, sabi ko nga, yung modular, na-discuss natin yon. Ito ay 3 kilowatts at 24 volts din. Pero toroidal ito, low frequency. May panels tayo, 5 piraso na solar panels, ano, at 500 watts ang isa. Pero nakalimutan ko sabihin kanina na kung ano yung connection. Okay, ang connection nun dapat ay parallel para hindi ka lumampas dun sa 60 amperes na rated ng ating solar test controller at saka hindi lalampas dun sa BOC. Dahil na-discuss ko doon sa unang video kung ano yung BOC requirements, yung voltage operating circuit, no, BOC. Pag lumampas ka doon, mag-over voltage ang ating solar charge controller, mamamatay, hindi magpa-function. Okay, so sumunod dyan, na-discuss ko yung kung magkano yung bawat, yung halaga ng bawat isa. Sumunod doon yung warranty and then yung useful life or yung lifespan, na-discuss ko rin yan. Ay meron din akong Facebook Messenger or yung FB Messenger ko ay SolarRens. SolarRens, 2 words. Yun, mga solar, pwede ninyo akong i-message doon. Okay, so hanggang dyan muna, mga ka-solar, ano? Usap tayo muli sa mga susunod na video. At pansamantala, kung papaalam na ang inyong ka-solar, si SolarRens.